Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Resupply mission sa Ayungin Shoal hindi naharang ng China naging matagumpay. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Makalipas ang halos 2 buwan, nakapagpadala ang militar ng mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang panghihimasok mula sa China. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, noong Biyernes na ang rotation and resupply mission ay isinagawa noong Huwebes ika-26 ng Setyembre, nagawa ng AFP na makapaghatid ng mga supply at palitan ang mga sundalong nakaistasyon ng walang panghihimasok, sabi ni Padilla sa isang pahayag. Sinabi ni Padilla na umabot sa 8 barko ng China ang binabantayan sa paligid ng Ayungin Shoal. Gayunpaman, sinabi niya na wala silang banta sa misyon, at nakumpleto ito ng mga tropa at napanatili ang presensya sa shoal. Bago ito, ang huling RORE ay ginanap noong ika-27 ng Hulyo, na wala ring insidente. Iginiit ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, kahit na ang naturang claim ay epektibong napawalang bisa ng arbitral award na inilabas noong July 2016. Para naman kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., ang Typhoon Mid-Range Capability Missile ng United States ay dapat na manatili sa bansa ng permanente. Ginawa ni Bronner ang pahayag noong Miyerkules nang ipahayag ng Army ang pinalawig na pananatili ng ground-based missile system na may kakayahang magpaputok ng Tomahawk at SM-6 missiles sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Binanggit ni Bronner na ipinahayag na niya ang damdaming ito ng impormal sa pagpupulong ng Manila at Washington's Mutual Defense Board Security Engagement Board. Hinulit niya ang kanyang pag-asa na ang bansa ay magkakaroon ng sariling MRC sa lalong madaling panahon upang umakmas sa BrahMos ng AFP, isang medium-range supersonic cruise missile. If I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. No? Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Binanggit natin yung intention natin na kung pwede ay manatili yung Typhoons dito sa Pilipinas. And how did the US respond, sir, in well, expressing intention? wala pa. We're still waiting for their response. Dumating ang MRC sa bansa mula sa Estados Unidos noong ika-11 ng Abril at unang ginamit sa panahon ng bilateral war games nito sa bansa. Sinabi ng Philippine Army na ginamit din ang MRC para sa bilateral army drills sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, na natapos na noong ika-22 ng Setyembre. Kamakailan, sinabi ng Ministro ng Depensa ng China na si Qiu Chen na ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagdala ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon sa pag-deploy ng missile launcher sa bansa. Gayunpaman, ipinagkibit balikat ni Bronner ang pagtutol ng China. Sinabing nasa isip lamang ng AFP ang mga interes ng Pilipinas. 在菲律宾部署中岛，中方已多次表达明确的反对立场。美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张局势，破坏地区的和平稳定，已引起地区国家的高度警惕和关切。菲方应当清醒地认识到美方的真实目的，回应地区国家的共同关切。 不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗。按此前的公开承诺，尽快地撤走中岛系统。 Kinatigan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pananatili sa Pilipinas ng mga Typhoon Medium Range Capability o Mid-Range Missile System ng Estados Unidos. Ayon kay Zubiri, nararapat lamang muna itong manatili sa bansa, habang nagpapatuloy ang panghaharas at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Giit ng Senador, hanggat nang haharas ang China, bukas siya na suportahan ng kaalyadong bansa ng Pilipinas. Gayunpaman, sinabi nito na hindi naman pang-atake ang nasabing mid-range missile system at sa halip ay pang-depensa lang at katulad ng protective na Iron Dome ng Israel na agad nakasasabat sa mga bomba.
hinimok ni Zubiri ang gobyerno na mag-invest sa mga ganitong uri ng mga defense equipment. Una nang binatikos ng China ang pananatili sa bansa ng nasabing missile system at sinabing nagdudulot ito ng tensyon at provocation. Giit ni Zubiri, China mismo ang nanguudyok ng gulo halos araw-araw sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.